Hi guys! Welcome back to Manix TV! So kung bago lang kayo, don't forget to Like, share, and subscribe! And don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa Manix Happenings! So ayun na guys, Yun. dito kami dahil nga sa ating kaganapan na eviction night. Pero Grabe. bago yan, alam nyo, ikukwento muna namin sa inyo kung paano nga ba kami napadpad dito sa Manix Farm. Yes. Okay, so umpisahan nyo ni Denden. Siyempre, ako na talaga agad. Ikaw na agad, Okay. kasi alam mo yung sa akin. Alam ko na yung sa'yo eh. Yung pinaka-punto talaga kung ba't ako napunta rito guys is, bisita lang talaga ako. So, may nag-invite sa akin na kaibigan ko. May kaibigan ako nandito na siya, tapos in-invite niya lang ako para bumisita. Wait. Ano mo ba dati? Ano bang ginagawa mo dati bago ka pumasok dito? Bago pumasok dito, study yun, nag-aaral lang. Tapos nung... Hindi ka nag-part-time job, ano ba? Wala. Nagka-part-time job ako sa lola ko. Nag-atak ako ng banyera. Nag-atak ako ng banyera dati guys. Tapos yun, nung may nag-invite sa akin na kaibigan ko rito, yun, dinala ko rito. Tapos pag-stay ko rito, ano ba tawag dito? Dumper! Yun, dumper ako. Nagbibideo ako ng mga sikat na influencer. Tulad nila... Bigay ka ng sample ng mga sikat na influencer na nandito. Ako. Yan, si Reka Manalang. Hindi. Kung Kasi kilala niyo yung mga dati Yes, yung Manix guys. family, yung OG Manix family, yun. Kami yun, magkakasama kami. Yung OG na talaga. Si Denden ang pinakaunang dumper ng Manix Yes. family. Hindi, meron mga may mga sila Banjo. Okay. Pero ikaw ang pinaka nag-stay. Nag-stay. Yun. Dumper lang ako nun guys. Then, bago pala ako maging dumper, tinanong muna ako ni sir na, gusto mo bang mag-stay dito? Gusto mo ba makasama yung mga nakikita mo rito? Gusto mo ba sila laging kasama? Sabi ko, opo sir, gusto ko pong mag-stay dito dahil may nakikita akong mas magandang opportunity kaysa doon kaysa doon tambay lang kasi ako nung sa bahay lang ako tambay, sakit sa ulo, kumbaga, kung anong dinadanas ng mga kabataan ngayon, ganun ako dati, sakit sa ulo, daming pinagdadaanan, ganun, problema. So wait lang guys kung tatanungin niyo kung ano yung dumper, it means yung mga dump account, siya yung mga nag-a-upload doon. Yun. Tapos yung mga parang behind the scene kung ano ginagawa namin. Behind the scene, ayun yung pinaka-point nun, behind the scene ng mga sikat na influencer. Kaya sa tinawag na dumper kasi siya ang nag-a-upload sa mga dump accounts. Yan guys, paperam sa amin ni sir yung mga cellphone, tapos yun, bibidyo lang namin yung mga sikat na influencer dito sa Manix House. Doon ako nag-umpisa, hanggang sa tinanong ako ni sir, gusto mo ba mag-stay, gusto mo ba maging influencer, o gusto mo bang maging katulad ng mga kaibigan mo? Ang sagot ko, walang iba, is yes. Kasi feel ko, kayang-kaya ko, kasi nung nagpa-part-time job ako, kasi feel ko, kaya ko to. Diba? Ang dami ko nang pinagdaanan, bakit dito suko pa ako eto dali-dali lang. Gigising ka na lang para maggawa ng content. Syempre, hindi naman sobrang sinabi ko na sobrang dali. Kumbaga, malayo siya sa dati kong trabaho na part-time job na sobrang hingal, pagod. 'Yun. Hanggang sa natuto ako, tinuruan ako ni Seth. Then yung pangalawa pala, ang bala ko talaga guys is suminto na. Bala ko talaga is suminto na sa pagiging nagti-TikTok, nag-social media, minto na ako. Hanggang sa sinabi ni Sir na may isa na akong napusuan na kahit tumanda ako, dito na lang ako. Which is yung pagdadrive. Pagdadrive guys, kasi nasanay na ako sa pagdadrive, nag-enjoy ako sa pagdadrive ng sasakyan. Kaya akong mag-Manila, balik-balikan, ganun guys. Hanggang sa sinabi ni Sir na, ganyan ba gusto mo? Hanggang dyan ka na lang ba? Ayaw mo ba na maging katulad ng mga nagiging kasama mo? Try mo mag-TikTok, try mo mag-explore ka na mag-explore kasi hindi ka lang para dyan. Hindi ko nakikita yung sarili mo na hanggang dyan ka lang. Ginanon ako ni Sir hanggang sa, na-realize ko na tama yung sinabi ni Sir na, kaya ko naman ba't hindi ko gawin? Parang nubog ako ni Sir na sobrang nabuhayan yung loob ko na, kaya ko rin pala kumita na kahit sa doble-doble sa tulad nung pa-part-time job ako, kaya ko pa rin kay Sir. Nautal ako dahil na sinabi sa akin ni Sir, yung parang nabuhayan ako na Buhayan ka ng dugo, parang nagkaroon ka ng purpose para mabuhay. Tama be, marami pa lang akong kayang gawin na hindi ko ma-expose, hindi ko mapakita. Yung isang tao lang palang makapagpa-realize sa akin na kung anong magiging stretch ko. Yun lang naman. Nag-stay ako dito dahil lang din kay Sir. Unang sa lahat, maraming salamat muna kay Sir. Dahil sa kanya is nagkaroon ng
landas yung buhay ko. Yun lang. Yeah. Okay, ikaw. Ayaw ko na ba kasi? Okay, kasi mahaba 5 years ago pa eh. Oh, sige, umpisa natin. Kahit 5 years ago pa. Ayun, syempre hindi pa kami talaga magkakilala ni Sir nung 5 years ago. Syempre nga, di ba, dahil random na tao lang ako. Ako guys, kasi nung wala pa talaga ako sa Manix, ang trabaho ko, nagtitinda ako ng kandila sa labas. Yun. Tapos sa palengke, Nakwento mo sa nagtitinda akin. din ako doon, and also, kung alam niyo yung kapag ka hindi masyado makabenta yung pwesto nyo, ililibot mo yung Paninda. paninda sa buong palengke. Tapos, kapag ka nalibot mo yon, meron kang parang 5 pesos na kada isang pack. For example, 1 kilo ng sibuyas. Pag nabenta mo yun sa meron labas, ka 5 piso. meron ako 5 piso doon. Hanggang sa makukompleto ko yun. Eh, syempre, di ba, sobrang laki na ng 5 piso dati. Oo, makakabili Diba? ko na Ano pa lang ako noon, mga around 17. Pero, nung mismo nag-aano ako sa mga palengke talaga, 15 pa lang ako noon. So, nung 17 ako noon, tapos after ko mag-birthday, ganun pa rin yung trabaho ko. Tapos one time, meron kasi akong partner dati, tapos parang merong isang management na nag-invite sa akin. Well, actually, wala pa nitong Manix family. Tapos after nun, parang, pinapunta lang ako, gusto lang daw ako makita, ganyan. Hanggang sa okay, ganyan. Tapos nung umuwi ako sa bahay namin, tapos nag-contact ulit, sabi, dadalhin daw ako dito sa bahay ni Sir. Gusto daw ako makita. Hanggang sa, ayun, nung time na uwian na. So, 1 week kami nag-stay dito sa bahay ni Sir noon. Tapos sabi sa amin, uwian na, ganyan. Hindi ako influencer noon na parang Kasi pumasok ka lang talaga na parang bisita. Oo, bisita. In-invite lang na, di ko rin alam kung Walang kailan ko image, in-invite. walang image, walang TikTok. Wala akong kahit anong account, social nakita media. lang nila ako, ganyan. Tapos, after nun, nung nandito na ako kay Sir, after nung 1 week, tinanong ako ni Sir nun. Sabi niya, gusto mo ba umuwi? Sabi ko, hindi ako sumagot, pero yung mukha ko nakaganon ako, gawa-ganon ako sa kanya, sabi ko. Kasi parang sabi ko lang, ayoko lang, parang maganda kasi dito. Kasi kung kumpare mo yung bahay namin saka yung bahay dito, So, nakakatuwa ka. Ay, hindi naman ako nag-expect nun, pero kasi tinanong na ako, sabi sa akin, gusto mo ba umuwi? Sabi ko talaga, ganon lang talaga ako. Sabi ni Sir dun sa may, kakilala niya, sabi niya, sige, iwan mo tong batang to. Ganyan. Hanggang sa, ayun. Tapos, after 1 week nun, parang, or 1 week or 2 weeks, second week, nagkaroon ng COVID na malala, di ba? Tapos, di ba 2019 nag-start ang COVID, pero 2020, tapos hanggang 2021, mas lalong lumakas pa yung COVID, di ba? Tapos nung mga parang, April yon. So, nagkaroon ng invitation, bago pa pala magkaroon ng COVID, bago pa pala magkaroon ng case ng COVID si Sir, nagkaroon po ng invitation sa bahay niya sa yung mga artists, mga sila Marie Twins, sila Ate Riri, sila Kim Arda, basta madami pang mga doon. Tapos hanggang sa naging ka-close ko sila. Tapos, nung time na uwi na lahat, kasi nga, tapos na yung bakasyon nila. Tapos ako, na-stay pa ako doon kasi parang inuutos-utusan ako ni Sir. Parang kumbaga little assistant niya ako, ganun. Tapos hanggang sa, nung nagka-COVID si Sir noon, sabi niya sa akin, uwi ka. Sabi niya, baka mahawa ka. Magkaroon ka pa ng sakit. Ang sabi ko, ayoko umuwi. Sabi ko, dito lang ako, sabi ko. Babantayan ko na lang siya, sabi ko. Ganyan. Hanggang sa, ayun, hindi talaga ako umuwi. Nakakagulat nga nun kasi hindi ako nahawa. And nagkaroon din ng pneumonia si Sir noon. To the point na parang sabi ata doon 10% na lang yung chance na mabubuhay si Sir. Tapos hanggang sa nagbigay lang ng medications, ganyan. Hanggang sa, ayun, ako yung kasama ni Sir kasi noon dati na parang wala pa kasi talagang management na to. Pero may prestige na noon. Hanggang sa nung umokay na siya. Tapos nagkaroon ulit ng bisita dito. Parang yun na yung starting na mabuo yung Manix family. Actually, yung Manix family, trip lang talaga namin yan. Hanggang sa ayon, nung nagkaroon ng problema dun sa kabilang management, nagdesisyon yung mga artist na gawing manager si Sir. Hanggang sa ayon, naging manager na si Sir. Pero hindi pa rin ako nagti-TikTok nun.
Wala Silang pa. lahat lang. Ano lang, Nanonood ka tinitingnan lang. ko lang sila. Ganyan. Nanonood lang ako. Kasi nasa utak ko talaga nun, hindi para sa akin ng social media. Kumbaga parang nakakatuwa lang kasi meron akong followers, ganyan. Pero hindi ko siya nilook forward hindi mo na siya- parang ito yung magiging Hindi mo na- estado ng buhay ko Okay, ng social media ako, ganyan. Hanggang sa parang sabi ni sir, try mo sila videohan lang. Tapos, Dump! hindi siya dump. Account Account mo, okay. Videohan mo lang, sasabihin mo, guys, ayaw lang dito kami, ganyan. Tinuturoan pa ako ni sir na, ayan. Tapos hanggang sa sabi niya, marunong ka ba sumayaw? Tapos hanggang sa, ayun, ako nagtuturo kay sir sumayaw-sayaw noon. Tapos sabi ko, hindi naman ako marunong, pero sabi ko, pag Kaya nakikita ko yung moves, parang kaya ko Oo, siya. kaya mo. Tapos hanggang sinadry ko, tapos ayun, ako nagtuturo kay sir, ganyan. Hanggang sa yung ibang mga artist din noon, ako din nagtuturo. Hanggang sa, ayun, naging TikToker din ako hanggang sa, ayun, nagkaroon ng account, ganyan. Tapos umayos yung buhay ko hanggang sa naging official na assistant ako ni sir dito sa bahay. So, sumasahod ako nun kay sir, pinapasahod niya ako, tapos hanggang sa, ayan, okay na lahat hanggang sa, eto, sobrang sayo ko kasi ganito na yung ninabot ko. Sa sobrang tagal ko dito, siguro sabihin na natin, hindi ko pa naman napupundar ng sobra yung bahay ko, pero at least, di ba, malapit ko na siya matapos nang dahil lang kay sir. So, ang laking tulong talaga, grateful talaga ako na naging part ako ng Manix Fam and naging little assistant ako ni sir. So, yun lang. So, kumbaga, ang layo talaga ng buhay ko sa pagiging Kinagisnan mo, tsaka sa oo, halimbawa. yung from nagtitinda ng kandila sa kagulay to eto na, may sarili ng bahay, 'di ba? Yun. So nakaka heartwarming lang talaga na na ganito na yung naranasan ko, na ganito na yung narating ko, na hindi na ako ganito dati. And alam nyo, kung tutuusin ngayon, takot pa rin akong bumalik sa dating Dati. meron ako. Kaya kung hanggat maaari, hanggat may opportunity, ginagrab namin yan kasi sabi nga nila, basta may opportunity, i-grab mo ng Grab. i-grab kasi hindi natin alam kung yung opportunity na yon is yun yung magpapaangat sa'yo Yun. or magpapaganda lang saglit ng buhay mo. So, grab the opportunity lang lagi. So, ayun lang. Ganun lang kasimple. Basta, super thankful kami kay sir. Yes. Yun. Kahit sino naman lahat na nakastay dito. Yes. Hindi, meron kasi kami mga kilala na ungrateful Ah, okay. persons. So, hindi naman na namin sasabihin yun kasi for sure naman kilala nyo na yun. Ah, okay. Ayan. Gets. So, syempre, ito na tayo. Dito na tayo sa eviction night. Sa So, eviction night na tayo. eto guys. Sasabihin ako kasi, para maging fair lahat, sasabihin ko sa kanila at para malaman nila kung sino nga ba yung... Hindi naman siya parang problema sa akin. Pero kasi pwede siyang maging problema in the future. Kapag pinagpatuloy pa nila to. Ayun. So, pero syempre, umpisahan muna natin si Denden. Sino ba? Kasi syempre, ikaw na nagkwento. Di ikaw nang tapos susunod na. Sa tutusin nung, ang hirap ng gantong challenge. Mahirap talaga kasi kung tutuusin, halos sa ayaw tinagal ko mo pumili eh, Oo, di ba? ay, hindi sa ayoko mabawasan. Ayun na, ayoko mabawasan, ayoko nakakaramdam na, sure naman ako na hindi lang ako nakakaramdam ng ganito Yes. eh. Kumbaga lahat kami. Diba? Lahat Kasi hindi kami. natin alam, baka mamaya yung mga ibang nag-vote, Oo. tayo naman yung binote doon mamaya, may 4 points tayo, may 2 points tayo, 1 point tayo, di ba? Hindi, tulad nga ng sabi mo na takot ka makabalik sa dati mong gawain. So, may mga tao rin na mas mahirap pa sa ginagawa natin. Yes. 'Di ba? Mali natin yung isa diyan. Sa ilog lang pala natin, sa ilalim ng tulay, 'di ba? Hindi natin masabi kasi sobrang hirap eh. 'Yun sa ano na to, sa bagong henerasyon natin na to, sobrang challenging ng vlog na to. Hindi ko alam kung bakit. Pero 'yun, kailangan gawin. Nandito tayo sa industriya natin, kailangan gawin natin to. At syempre, kailangan honest yung ating bibigay natin. Saka hindi lang din naman to para sa amin, para sa inyo rin naman to, kaya namin to sinasabi. Yes. So lahat namang sasabihin namin dito, totoo, at mas hindi naman namin gusto kayo mapaalis, pero mas gusto namin mas mag-improve pa kayo lalo. So, sino ba ang mga bibigyan mo ng mga points? Pwede ba ikaw muna? Ikaw na, kaya mo yan. Kaya mo yan. 2 points kay Drea. Sorry! Alam mo na kung bakit. Uh, Kasi mas mukha siyang lalaki. hindi! Hindi yun! Drea! Hindi Andrea. Drea. Dahil kinausap ko naman na siya, sabi ko sa kanya, okay lang ba, bigyan kita ng 1 points? Pero di niya alam 2 points yung ibibigay ko.
Sorry, Bes. Alam mo, intindihan mo ko. Wala akong ibang makita. At pinaliwanag mo naman na sa akin na okay lang dahil nga may surgery na ganap sa kanya. Yes. Yun. Good luck sa surgery mo, Be. At sana maintindihan mo yung vote ko. 2 points yun. Hindi. Ang pinaalam ko lang sa'yo is 1 points. Ngayon sinabi ko is 2 points. Buti nga, medyo mabait pa tayo. May 2 points pa eh. O, di ko pa inano sa'yo. Pero sana, Yes. good luck sa surgery mo at sana mag-enjoy ka pa sa mag-enjoy at sana maganda yung magiging result ng surgery breast mo. Yan lang. 2 points. Ikaw lang muna. Sige. Tuloy ko na. Ikaw lang muna. Tapusin ko na. Tapusin muna. At 1 points kay... 1 point lang. Ay, wala parang S yun. 1 point kay... Nililista niya. Para makikita dyan kung sino yung mga kung sino pinakamunod 1 point kay Glide. Ayun, hindi lang siya marunong sa gamit. Ayun, pakakal yung gamit. Pero yung sa hygiene, unti-unti niya naman natutunan. Natutuwa naman ako kay Glide dahil sa hygiene niya is nakikita ko na siyang nag-i-improve. Lalo-lalo na yung mukha niya. Pegaset. Grabe yung Pegaset. Nakita mo yung improvement ng mukha niya na dahil sa Pegaset. Then, wala ka naririnig dyan ha. Ayun, kay Glide, 1 point. Sorry, Greg, pero alam ko mag-guess mo yun kasi pinaliwanag ko naman na sa'yo. Sabi ko, Be, 1 point ka ha. At least sa'yo, laging loyal ako kay Drea. Sabi ko 1 point pero 2 points yun ako. Sino pang bibigyan mo isa? Wait lang, hinga lang malalim. Bako? Nakamoy mo yung isa dito. Sa Be? Nandito ako ha. Okay. 1 point na lang po kailangan ko, di ba? 1 point kay Andrea. Ayun. Alam naman na rin naman ni Andrea to. Sinabi ko na rin naman sa kanya, Andrea, mag-1 point ako sa'yo. Doon ko na lang i-explain kung bakit 1 point. Kasi Andrea kasi guys, is sobra, ano kay Andrea. Parang, napaplastikan ako kay Andrea. Hindi ko alam kung ano. Kasi minsan totoo, minsan mali, minsan parang dagdag bawas. Ay, na-explain ko na kay Andrea yun ha. Sinabi ko na Andrea, Andrea, 1 point ka, pero 1 point lang naman. Ngayon pala sinasabi ko na sa'yo, para di mo masamain. Pero kung may balak kang ibalik sa akin, ganyan. Ganun lang. Gusto mo, bigyan mo yung 4 points mo sa akin. Wala namang problema. Yung point to save. Save? Nagtanong ako kanina kung sino worth it bigyan ng save. Kasi tulad yun ang sabi ko sa'yo, may isa dyan na sobrang hirap na hirap sa buhay. Diba? Okay. Bigyan mo na. For me, hindi naman sa hirap na hirap sa buhay, parang hindi ko lang siya ma-predict kung saan siya mapupunta pag nawala siya rito. Yung 1 point na yun kay Rob. For me lang kay Rob. Kasi ayoko talagang Kumbaga, hindi mo kasi alam kung paano niya i-handle kung Yun. once na mawala siya dito. Nahirapan. Feel ko rin nung nga siya yung na parang napatagal siya nung uwi. Nagkilala rin ako kasi tulad nga kaibigan, pag alam ko kasi totoo sa akin yung tao, naramdam ko rin di totoo rin yung ibabalik ko. Yun. Kay Rob, nakita ko na mas kailangan niya mag-improve, kailangan niya mag-grow, kailangan niya mag-grind. Sobra. Yun, 1 point kay Rob. Yung for save yun, di ba? Yung 1 point, yes. Yun, tapos na ako, ikaw na. Nakaka-stress yun. Kay Drea, kay Glide, at syempre kay Andrea, mahal na mahal ko kayo. Huwag niyong isipin na sinabi ko yon dahil masama loob ko. Sinabi ko yon para matapos na ako dito. Yun yung isipin nyo ha. Isipin nyo yun ha. Para matapos lang ako sa inupuan ko na to. Kaya ako nasabi yun. Ayoko rin. Uy, hindi. Promise. Winawas siya yung sarili niya. Mother die. Mother die. Ayoko sumama loob sa akin ng mga bata. Kayo, may mga edad na kayo. Mas maintindihan nyo ako. Yun. Na-execute ko na ayos. Sa akin ba, pwede bang kahit Sige. wala na lang ligtas points? Ay. Lahat sila bibigyan ko na ng puntos sa tigil isa-isa. Kasi kung bibigyan ko sila ng ligtas points, magkakaroon kasi ng para sa akin lang magkakaroon ng favoritism. Kung yung point pala na pinagbigyan ko is ang dami-dami na palang nagbigay ng point sa kanya. So, gusto ko na lang lahat, ibibigay ko na lang sa kanila puntos para sa eviction. Hindi dahil sa gusto ko silang mawala, pero gusto ko silang mag-grow pa lalo sa sarili nila. So, ang number 1 kong bibigyan ng point. 1 point lang lahat to 1 point kay Glide. Kasi si Glide, actually,
matagal ko na kasi sinasabihan si Clyde. Actually, ikaw kasi napapansin mo pero kasi sa akin hindi ko napapansin na nag-i-improve yung hygiene niya. Hindi ko napapansin talaga kasi less ko lang siya makita maligo. Uy! Totoo ba yan? So yun na guys, magbibigay na ako ng puntos. Ayan, so ang bibigyan natin ng 1 point is si Glide. Ayan, so usually sinabi mo naman kanina na nagkakaroon na siya ng nag-improve na siya sa proper hygiene niya. Pero ako kasi, mas gusto ko pa mas mag-improve kasi may times talaga na hindi ko siya ganun nakikitang parang malinis. True. Lalo-lalo na sa gamit niya ha. Ay, sa hygiene, ako nakaka-regulate sa hygiene. Sa gamit niya, ito. Sa gamit. Kasi nakikita ko siya lagi, yung gamit niya nakakalat. Tulad na lang doon kanina sa may A-house. Nakita ko na naman yung mga gamit niya nakakalat na naman, hindi niya inaasikaso. Tapos, ang kalat niya, parang ganun. Siguro kailangan lang niya ng, siguro sa proper hygiene, mabilis lang naman siguro yun kung bibigyan mo siya ng, ng maayos na instruction. Kasi may times, nagsasabon siya, hindi pa pala naka-open yung sabon, naka-plastic pa rin pala, tapos hinahagod niya na sa Dapat may points dito yung walang no? Walang points, no? Yung talagang malinis, walang may galit sa kanya, walang hindi siya pansinin. So, eto pa, ayun, basta yun lang gusto ko sa kanya. Kaya ako siya binibigyan ng 1 point. 1 point lang 1 point kasi hindi ko gusto mapaalis siya. Gusto ko lang mag-improve siya lalo sa hygiene and sa sarili niya saka sa pag-ayos niya ng mga gamit niya. So, yun lang naman. So, next kong bibigyan ay si Pat. What? Si Pat. Legit ba? Hindi siya dahil sa pagiging kaibigan namin. Pero dahil kasi sa trabaho. Lalo na kapag magbablog. Every time na kailangan sila sa vlog, mid-pass, kailangan sunduin. So, kailangan mo sunduin pa, kailangan mo pang puntahan para lang makasama sa vlog. Hindi yung parang, di ba, yung ibang mga bagets naman, kapag sinabi mo, oy, vlog na tayo, tara na. Pupunta na sila dito. Si Pat, kailangan may susundo pa sa kanya para lang pumunta siya ng Manix House. Yun lang naman yung nakaka-disappoint sa kanya. Kasi usually nakaka-peste yan sa trabaho. Lalo na kapag late ka lagi. Number 1 rules yan. 'Di ba? Time is gold. Kaya dapat be on time. Yeah. Kasi mahirap mag-adjust. Lalo na kapag marami nag-aantay. Oo, saka yung oras, malay mo ito, ngayon kailangan na gawin to, tapos biglang, yung susunod, hindi pa tapos yung vlog. Paano yan, 'di ba? Paano yung next? So kailangan lang siguro ayusin niya palalo yung time management niya and also dapat mas maging responsible siya sa oras saka sa mga nakikita niya sa paligid niya. Okay. And ayun lang naman kay Pat. Sabi ko nga hindi ko siya na gustong mapaalis, gusto ko lang mag-improve palalo yung sarili nila. So, ang third ko naman 1 point ulit. 1 point naman kay Duday. Kasi hindi ko siya lagi nakikita dito sa Manix House. Sinulit? Duday. Less ko siya makita dito yung sa... bait ng bata na yan, no? So, hindi sa... mabait siya, yes. pero hindi ko siya nakikita dito sa Manix House lagi. Kumbaga, di ba kasi kapag nagko-content, halos lahat nandito. Makikita ko siya paminsan nandun lang sa kama niya. Kapag ka mismong vlog lang nila sila mismo lumalabas. Yeah. So, parang gusto ko lang mangyari, wag kang magtago sa comfort zone mo. Lumabas ka para mas makihalubilo ka, mas magkaroon ka ng kaibigan, and also mas makilala ka namin, saka mas makilala ka ng mga iba pang kasamahan mo. Gusto ko lang siyang makita kung paano ba siya, kasi parang kung tutuusin, kung may play safe, parang mapapansin ko siyang play safe. Kasi hindi siya talaga nakikipaghalubilo ng sobra. Ayun lang, yun lang yung napapansin ko lagi. Tapos, parang siguro meron lang siyang isang circle of friends na parang nakakakilala niya pa lang naman doon, pero doon na siya lagi. Hindi siya parang ayaw niyang sumama sa ganito. Hindi naman sa ganun. Parang siguro, gusto ko lang talaga siyang makitang mas malapit sa amin. Para mas okay, mas happy, di ba? Mas makagalaw ng maayos. Hindi yung parang nagkakailangan, parang tinignan mo siya, parang, ay, hindi naman namamansin yan. Parang ganun. Parang hindi naman sumasama sa atin yan. Nandun lang siya sa may kama niya, sa ibang kaibigan niya. Parang ayoko lang na maging ganun yung tingin sa'yo ng ibang mga bata. So gusto ko lang, siguro makihalubilo ka. Yun lang. 1 point, Duday. 1 point kay Duday. And next point kay Bebang. Yes. Kasi kapag ka may love team Sure, Bebang? Yes. As Pag in, may Kelbang. Bebang. Yes.
pag nagkakaroon kasi siya ng love team, mabilis siyang ma-in love. And yun ang isa sa ayoko sa kanya. Kay Prince, na-inlove siya. Kay Matt, na-inlove siya. Ngayon, kay Kelvin, na-inlove siya. Although, alam naman natin na ang pinaka, is love team lang. Hindi sila, trabaho. although nakaka-ano naman talaga, nakaka-inlove naman talaga. Pero kasi, may times kasi napapansin ko siya, sobrang dikit niya na kay Kelvin. Sobrang dikit na, as in to the point na parang meron, napapansin ko, parang akala ko tuloy may something sa kanila. Tatanungin si Kelvin, may something na ba kayo? Wala yun, magkaibigan lang kami dyan, love team lang kami, ganyan. Saka, kung magkakaroon man ako, hindi ako sobrang dikit sa kanya, sabi niya naman sa akin. So sabi ko, si Bebang nga talaga, sabi ko, baka nga may, nagkakaroon na siya ng feelings ng parang gantong araw pa lang. Saka parang sobrang lapit niya, sobrang close niya. Siguro wala naman problema sa pagiging close ng sobra, kung pwede kayo maging best friend. Pero kasi, love team kayo di ba? So, nai-inlove kasi siya. Yun lang naman ang problem dun. Gusto ko sana sabihin sa kanya na, ayan, parang gusto ko siyang i-real talk. Hindi siya ma-fall. Gusto ko siyang i-real talk, sabihin talaga sa personal, sabihin ko, hoy, itigil mo yung pagaganyan-ganyan mo kasi makaka-apekto yan sa trabaho mo at saka sa ibang tao. Diba? Paano kapag for example na lang makadamay pa. For example na lang, umamin siya kay Kelvin. Paano pag na-reject siya? Magkakailangan sila ni Kelvin, ending, hindi sila makakagawa ng content. Yun na yun Yun na yung mismong point dun So, mas gusto ko siguro kung pwede ka naman ma-inlove, pero to the point na parang sobrang dikit mo na ganyan, wag naman sana. So, yun lang naman. Gusto ko lang na parang sana gamitin ni Bebang yung utak niya, wag yung puso niya. Kasi sa pagiging inlove na yan, masisira yung buhay niya. Hindi naman talaga nakakasira, pero may tsansa at malaking posibilidad na masira yung buhay niya. So, yun. And ang last one ko is si Ligaya. Same as kay bagets yan kay Bebang. Bebang. Okay. Lalo na ngayon kasi Mas pansinin ba? pansinin. On cam, off cam, masyado silang malapit ni Kenneth Dangs or siya ang mas laging lumalapit kay Kenneth Dangs. And to the point na nakikita ko yung account niya, wala na siyang upload ng sarili niya. Kasi si Bebang meron pa meron. Diba? May mga sarili siya. Naagapan. Si Ligaya, never talaga ako nakita nung mga past few weeks na wala siyang upload sa account niya na mag-isa lang siya. Unless sasabihin ni Mami B. Actually, si Mami B na-stress na rin siya ng kaunti kasi nga parang kailangan kasama si Kenneth Dangs bago gumawa ng content si Ligaya. So, sabi ko, kung kakausapin ko sila lahat, itigil muna nila yung love na yan. Pwede kayong magka-crush, pwede kayong ma-in-love, pero kung yung pupusuan nyo na talaga, paano kapag hindi kayo nag-work? Diba? Hindi nag-work yung relationship nyo, di magkakaroon ng ilangan, problema na naman, hindi kayo makakapagtrabaho ng maayos. Yun, masisira yung nyo kasi, hindi natin, ex ko yan, hindi ako doon masisira, diba? Imbis na family tayo dito ang nangyayari, magiging magkakaaway tayo. So, yun lang naman. Kay Glide, proper hygiene, pag-ayos ng gamit. Kay Pat, siguro kailangan mas maging responsible sa time and siguro sa tao kasi marami naghihintay. And kay Duday, more bonding sa amin. Huwag kang magtago sa comfort zone mo lang. Kay Bebang, huwag masyadong ma-inlove. And also kay Ligaya, magkaroon siya ng oras para sa sarili niya. Wag yung parang kay Kenneth Dangs na lang lagi yung nasaan niya. Yun lang naman sa akin. Sabi ko nga sa inyo, parang gaganda ng sagot natin ngayon. Sabi ko nga sa kanila, ayoko silang mawala dito. Gusto ko silang mas matuto at mag-improve. Yun lang naman yun. At least tayo na na natin. Kasi kami, matanda na kami. Ako 23 na, 24 ka na. Ay, 23 lang ako. Uy, nang sabihin ako. Kasi, magkaedad lang pala kami. Guys. So, kumbaga, bilang nakatanda mga kuya nila, Uncle, gusto namin sila mas mag-improve. Kasi kami, napagdaanan na namin yan. Okay lang naman magkaroon ng magkakamali. Pero, kung uulit-ulitin mo, yun ang magiging problema. Ayun ang mali. Yung uulit-ulitin mo. Ayun lang. So, yun ang mga napagbotohan namin. Sino mga napagbotohan mo? Andrea, Drea, Glide. Puro mga naman na. Tapos ang ligtas mo ay si Rob. Rob. Sa akin kasi hindi ako nagbigay ng ligtas points para
siguro walang bias. Gets. Kasi baka mamaya, sabi ko nga, di ba, yung nabigyan ko ng points, ay marami na pa pala, tapos may deserving pa. So wala na lang, para ang ginawa ko na lang, lahat na lang sila, binigyan ko ng puntos. Yung 5 na Okay. points ko. So yun lang naman guys. De, sabihan mo rin yung mga Oo. bata man. Ayun, Yun yun nga sabi ko sa kanila, di ba? Sabi ko sa inyo, ayaw kayo kayong mapaalis, gusto kayo mag-improve at mas maging maayos. Basta- Lalo na kay Glide. Hindi, si Glide, mahal Hindi, sa yan. si Glide, hindi naman. Ang pinaka-ano ko talaga, parang napansin ko talaga, mismo talaga ha, si Pat. Kasi, sabihin na natin wala siyang love life, pero kasi May yung... stress din si Amanda. Oo. Hindi, actually, kahit sa akin, kahit sa vlog ko, na ang hirap niya tawagin. Kailangan pang... Pero pag sa pakikisama, maabusog pakikisama, okay siya. Magaling. Wala akong masasabi Wala sa mo pakikisama masasabi. niya sa energy na Oo. nakapag magva-vlog na. Pero doon lang talaga kailangan pang sunduin kapag pupunta dito. Doon lang siya sumablay. So, Then yun. lang. Yun sa akin, yung mga binigyan ko ng Huwag sasama spot. yung loob nyo. Huwag yung sama ng loob nyo. Matatandaan na kayo. Gets nyo na kung ba't nagbigay ako ng ganun. Para matapos lang tayo rito. Lahat naman tayo is pare-parehas ng nararamdaman. Pare-parehas tayo natitense, kinakabahan. Lahat naman, hindi naman natin ginusto to, di ba? So, kailangan lang din natin siyang gawin. So, sana magets nyo. Improve. Oo, yun. Mag-improve. Yun. Magpakilala mo na. And guys, so... By the way guys, Denry ka tayong uncle ng Manix Spam. And this is your Rex Manalan, your Papa Reka ng Manix Family. And- At ito ang Manix Family na nagsasabing, Hello! Love! Goodbye!